Welcome to OFW Combine Radio FM, your online radio for OFW and Filipinos online radio on the net. Number one for entertainment, music. Saan ka man naroon, pinag-iisa, sama-sama, mas pinalakas at pinalawak. Panalong panalo pagkat konektado. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network. Dahil konektado ka dito sa ating radyo OFWK, Radyo FM. Ano bang radyong pinakinggan nyo? Siyempre, ang OFWK Radyo FM. OFWK Radio FM. Siyempre, ang OFWK Radyo FM. OFWK Radio FM. It's all about friendship and happiness. Happiness. Dahil konektado ka dito sa ating radyo OFWK, Radyo FM. Plus, the official uplink from this location. Al-Kabar, Saudi Arabia. Your one-stop for non-stop hit music. OFWK Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda dun eh. Tambayan, online radio station mo. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Only here on your OFWK Radio FM with your DJ host, DJ Buzz. Mga kabarkada, kaibigan, kapuso, kapamilya, kabayan, kahit mapa-OFW ka man sa ibang bansa o mas sa Pilipinas, ito ang inyong DJ Boris na mamusta at bumabati ng magandang araw at buhay sa inyong lahat. Andito naman tayo sa ating programa ng mga payo ni DJ Boris live streaming dito sa Al-Kabar, Saudi Arabia, na magtatalakay ng sulat sa ating mga kababayan na gusto humingi ng payo sa inyong DJ Boris. Siyempre ako yun, di ba? At dito lang ninyo matunghayan, mapakinggan at marinig sa ating Pag-Pinoy online radio, ang OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio FM, kung saan kami ang inyong kaibigan, kabarkada at kasama kabayan. Dahil di sa aming radyo, konektado ka kahit saan sulog ka man ng daigdig. Dito kayo ang number 1 at bida sa ating OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio FM. Nagbabasahin tayong sulat na galing sa isa sa ating tagapakinig dito sa ating radio stasyon, ang OFW Kabayan Radio FM. Dear DJ Boris, ako po ay isa sa mga tagahanga ninyo na nakinig sa radyo OFW Kabayan Radio FM. Dahil kaiba sa mga radyo na napakinggan ko dito sa internet o sa online, hindi lang po mga musika ang narinig ko sa radyo ninyo,
may mga iba pa rin mga programa na pakinggan ko. Kung minsan nga ay nakarelate ako sa ibang istorya sa inyong programa at natutuwa ko habang nakikinig. Ako po ay andito sa Oman, nagkatrabaho bilang isang kasambahay. Tawagin na lang po ninyo akong si Rinalyn. Tubong taga Batangas po, 2 taon po ang kontrata ko dito sa Oman bilang kasambahay at matatapos po ang kontrata ko sa sunod na taon sa July 2017. Ako po ay isang single mother na may isa po akong anak na lalaki na mag-7 years old na po siya. Hiwalay po ako sa asawa ko ng 3 taon at may bago na siyang pamilya at hindi na po ako naghabol. May sustento naman po ang anak ko pero hindi naman sapat o lagi o permanente kaya hirap po rin po ako. Bago po ako nag-abroad ay may karelasyon na po ako isang ibang lalaki. Umabot din po ng 2 taon ang aming pagkasama o sa aming relasyon. Bago pa nga ako nagpunta dito sa Oman, kasama pa kami ng 5 buwan. Nakilala ko siya sa opisinang pinapasukan ko sa Maynila. Mabait po siya at pagmahal, kaya siguro nahulog ang loob ko sa kanya. Dahil hindi ko nakita yung pag-ugali niya sa dati kong asawa. Siya rin ang tumulong sa akin para makapag-abroad ako dito sa Oman. Lahat ng mga expenses, siya ang umaako o siya ang nag-finance sa lahat ng mga gastusin. Siya nga pala di Boris. Ray nga pala ang pangalan niya. Tubong taga-Pangasinan siya. 53 years old at ako naman po ay 33 years old. Alam din naman kamag-anakan ko kaya yung pagkasama namin ni Ray parang galit sila. Pero Reggie Boris talagang mahal ko siya. Anong magagawa mo? Siya ang tinubok ng puso ko. At alam din po ng ex-husband ko ang tungkol sa aming relasyon naming dalawa ni Ray. Kaya okay lang din sa kanya dahil may bago naman siyang pamilya. At syempre, wala na akong pakialamin sa kanya. Ang sabi pa nga sa akin, bahala na daw ako sa buhay ko dahil wala siyang pakialam. Tuwing nagpapadala po ako ng pera sa Pinas, ang remittance ko, kay Ray ko po na-address ang pera. At siya naman nagdadala ng pera sa mother ko. Kasi po, yung anak kong lalaki ay doon ko po iniwanan sa mother ko. Every time po, palitan po kami ng mga messages. Pag may time, tumatawag din po ako sa kanya. At ganoon din po siya sa akin tumatawag. Gamit namin yung application ng WhatsApp. Pero after 7 months po, Reggie Boris, bila siya nagbago dahil nagsilos siya sa ex-husband ko. Akala niya may komunikasyon pa kami, pero wala po naman. Lagi ko pong sinasabi sa kanya na trabaho lang ako dito at kahit kailan hindi ko po magawang mga bagay na yan ay kasiyas ng aming relasyon naming dalawa. At ang sinabi ko nga kay Ray na wala naman akong ginagawa dito masama. Wala nga po akong day off, kaya po trabaho na lang at focus na lang ako sa work ko. Ang huli akong pag-uusap, Reggie Boris, noong 2nd week ng Mayo. Parang galit po siya dahil may nagsabi nga sa kanya na okay na raw kami ng ex-husband ko. Paano kami maging okay, Reggie Boris? May pamilya na nga siya, may bago siyang kinakasama. At kaya nalalaman ko nagsilos sa ex-husband ko dahil kinikwento ko sa aking friend ko sa Pinas. Ka-work namin din ni Ray kasi kami tatlo po, Reggie Boris. Magkasama po kami sa work nung masukan pa ako sa Manila. Akala nga ni Ray na
na okay na kami ng ex ko. Di siya naniwala po sa akin. Basta huling sinasabi ni Ray sa akin, nung huli kami nag-usap, ang sabi po sa akin, huwag ko daw pabayaan ang work ko dito sa Oman. Kasi alam ko daw ang maibigay niyang tulong sa akin. Alam po ninyo, DJ Boris, napakasakit po noon. Sinabi niya sa akin, talagang umiyak mo ng todo. Parang ang bigat sa dibdib ko sa sinasabi niya. Parang sinusumbatan po niya ako. Hindi siya naniwala sa mga sinasabi ko hanggang ngayon. Tapos, nag-message sa akin ang friend ko uli. Sabi daw ni Ray sa kanya, ayaw na daw niya sa akin kasi po, okay na sila ng wife niya. Kinalimutan na daw po niya ako. Bakit sa friend ko pa niya sinasabi at hindi na siya nagsabi sa akin, kaya tumawag man lang. Pero at least, alam ko na siya talaga ang nagsabi at nanggaling sa kanya. By the way, DJ Boris, may asawa po si Ray at nasa probinsya at may 4 po na anak. Alam niyo, DJ Boris, sinabi ko rin sa ex-husband ko nangyari sa amin. Sinabi ko sa kanya, nagkalabuan kami ni Ray sa aming relasyon. Sabi ko pa nga sa husband ko na talagang mahal na minamahal ko talaga si Ray. Yun ang sinasabi ko sa kanya habang umiyak po ako. Yun po ang huli namin pagka-communication ng ex-husband ko at hindi na po naulit. Hindi na po nag-miss ang friend ko sa Maynila. Maski man lang matangmus na tungkol kay Ray. Kaya paano ko makalimutan si Ray, DJ Boris, na walang dahilan. At di naman po ako gumagawa ng isang bagay na makasama sa aming relasyon kahit kailan po. DJ Boris, hindi ko po siya niloko. Talagang minamahal ko po siya. Doon pa siya naniwala sa kaibigan ko kaysa akin. Nag-try po ako mag-misa kay Ray, DJ Boris. Pati nga pagtawag, pero pinapatayan po niya ako ng linya. Hindi ko alam kung paano ko siya makalimutan, DJ Boris, sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin. Umasa pa rin ako na maging okay kami kahit alam ko na may asawa siya at tinatanggap ko kahit pangalawa lang ako. Alam ko, DJ Boris, mali siyang mahalin dahil may asawa na siya, pero minsan iniisip ko kung bakit sa may asawa pa ako nagmahal. Pero nang ibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Walang araw po, DJ Boris, na hindi ako umiyak at yung mga work ko naipiktuhan na. Pero lagi ko na lamang pinagdasal, andyan ang anak ko at magulang ko na nagmamahal sa akin. Pero di pa rin nawawala sa puso ko ang kabutihang ginawa niya sa akin na hindi niya ako pinabayaan. Mahirap pa palang magmahal na may asawa. Lahat ginawa mo para sa kanya sa 2 taon naming relasyon. Hindi ko magawa yung nasa isip ko dahil tapat ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magkapag-umpisa muli kasi sa kanya ko lang binuhos ang atensyon ko noong time na walang-wala ako. Sinuputahan niya kami ng anak ko. Ang hirap o wala ako maisip na dahilan kung bakit di na siya nagparamdam si Ray sa akin. Pilit akong umaasa kasi subak ang pagmahal ko sa kanya. Sana huwag nila akong husgahan dahil nagmahal ako sa may asawa. Pero pilit pa rin akong umaasa na magkausap kami. Pasensya na po, DJ Boris, naguguluhan lang po ako. Payuhan po ninyo ako kung anong dapat kong gawin. Umaasa, Rinalyn. Rinalyn, naunawaan kita kung anong naramdaman mo sa ngayon. Dahil ako hindi ako nahus sa tao. Naniniwala ko na ang tao ay may kamali kung minsan, nakakasala din. Walang perfecto sa mundo. Yan ang paniwala ko sa sarili ko. Tayong lahat ay may kanya-kanyang paniniwala.
Sa iyong katayuan, naniwala ako na minahal mo talaga siya tunay. Dahil sa kanya lang nakita mo kabutihan na pinapakita niya sa iyo, sa pagmamahal at pagtulong sa iyo na pinaranas sa iyo. Sa kabutihan pinapakita sa iyo. Pero tandaan mo, Rinalyn, masarili din siyang pamilya at mga anak. Pero maski maliman ang ginawa mo, masarili ka rin panindigan dahil napamahal na sa iyo si Ray. Maski alam mo rin na mali ang nagawa mo, pero pinili pa rin siyang mahalin dahil nakita mo sa kanya ang hinahanap mo, ang hindi mo nakita sa una mong asawa. Minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit at kung anong dahilan, bakit ganun. May mga bagay din na may hangganan. Mga bagay na minsan di maging iyo, maski pilitin mo man sa sarili mo. Sa akin lang, masabuti na sin ganun ang nangyari sa inyong dalawa. Mas maaga, masabuti nangyari. Baka pag nagtagal pa ang dalawa niyong relasyon, baka lalong lumala. At may mga bagay na kasi na mas gaano mo tinatago ang sikreto na hindi para sa iyo, ay mabubunyag din o malalaman. Lalo na pag hindi tama. Di ba? At kung minsan masama pang kahinatnan pag ito'y lumalaon o ito'y katagal. Baka ibang bagsak ng impact noon, matindi. Sana kung tama ang ginagawa mo sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Pero sa akin din, naniwala din ako na minsan may mali na tama, may tama rin na mali. Depende rin sa sitwasyon ng katayuan ng bawat isang tao. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang mga tao may kanya-kanyang paniwala. Ako may iba may paniwala din. Alam kong masakit at nasaktan ka sa mga pangyari sa ngayon dahil sa naramdaman mo. Siguro pinamulat ka lang ng Diyos na mali ang ginagawa mo, na alam mo ay tama ang sarili mo sa ginawa mo. Pero siguro alam din ni Ray na alam niya na mali din siya ginawa niya. Pero pinagpatuloy pa rin niya. Diba? May asawa siya at anak. Bakit siya pumasok sa relasyon niya? Ako, siyempre may mature na tayo, alam natin ang tama at mali. Pero siya pinagpatuloy pa. Siguro may mga dahilan din kung bakit ginawa ni Ray ang ngayon. Tao rin tayo. At kung minsan, marupok. At madaling bumigay pag hindi ka matapang o kaya ng sarili mo. Sa buhay may kanya-kanyang pagsubok kung hanggang saan ang kaya mo. Kaya kung minsan, ang tao bumibigay ng dahil sa minsan sobrang bigat din siguro sa kaisip o sa mga dinadala. Maski ako nga naman, naranasan ko mga problema na minsan akala ko hindi ko kaya. Minsan bumibigay na ako, pero andyan ang Diyos. Nanginala ako ng payo, kaya ipagdasal ko na lang. Kung minsan, ang tao talaga hindi pare-pareho. Pero andyan ang Diyos, laging malalay sa'yo, hindi ka rin niya pinabayaan at nakinig lang. Nakita niya sa pang-araw natin na ginagawa ang mga kilos natin. Basta ang payo ko sa iyo, huwag lang mawala ng pag-asa. Di ba may kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Paniwalaan mo na lang yung tama at huwag na yung mali. Masakit man sa damdamin ang nangyari sa inyo ni Ray, siguro tama na yun. Mas gano'n nangyari sa yung dalawa, di ba? Natulungan ka rin naman niya, maski pa paano. Yun lang ang pagpasalamat sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ka mapunta dyan sa Oman, di ba? Pero kung ayaw naman niya sa'yo, di mas buti. Para sa akin ha, may anak ka at maliit pa. Kaya doon mo lang pagtuunan pansin o ipokus ang iyong atensyon sa anak mo. Pagtuunan mo siya dahil at least mabigyan mo siya ng magandang kinabukasan hanggang paglaki niya. At saka may magulang ka pang nagmahal sa'yo. Kaya okay lang yun.
Sa ngayon, pagtunan mo na lang ang pansin ng trabaho mo. Pagtihin mo, nang gusto ang buwak mo dyan sa Oman, baka yan pa makatulong sa'yo, sa pamilya mo at sa sarili mo, di ba? Sa anak mo. Tama rin ang sinasabi nila sa'yo nung huling meron kayong komunikasyon, nag-uusap, napagbutin mo ang trabaho dyan. Dahil sabi niya, yan lang ang mabigay niyang tulong sa'yo. Siguro nasabi niya yun kasi dito siya. Siya rin na ginawa siya dahil may asawa na nga siya. Kaya pa siya ng hindi kanais-nais o tama. O baka gawa-gawa lang niya ngayon na yun dahilan siguro may ginawa pa siyang hindi maganda. Ha? Yung maganda na hindi mo alam. Dahil sa totoo lang, sa akin lang rinalip, alam naman din niya na hiwalay ka sa asawa at sa ex-husband mo. May bagong pamilya na nga at sabihin pa niya, nagkababutihan na kayong dalawa, ex-husband mo. Yan alam naman niya, may iba pamilya ng asawa mo, ex-husband mo. Sa totoo lang, talagang napakababaw yung katuwan ni Ray. At yun lang yung dahilan niya. Kaya mamasabuti na yung magkalimutan kayo. Siya naman ang nagsabi sa iyo na kinakalimutan ka na niya. Ang sabi ng film mo. Ang sa akin lang din bilang isang lalaki, huwag si Ray dahil hindi siya mismo ang nagsabi sa iyo o nag-message. Binidaan pa sa kaibigan mo. Hindi mo kasalanan iyon, Realin. Pero sa nangyari dalawa, kaya huwag mo nung sisihin ang sarili mo. Kasi alam mo na wala kang ginawang masama. Baka siya pa may ginawang masama, kaya ginawa siya ng paraan para magkahiwalay kayo. Nagtuloy ang dalawa. Mas kaya nangyari sa ang dalawa, salamat ka pa rin sa kanya dahil kasi paano natulungan ka rin niya na sa pag-abroad mo. At sandali ang pagmamahal, narasa mo sa piling niya. Makalimutan mo rin siya balang araw. Masakit man, dapat tatagan mo ang sarili mo. Butihin mo na lang yung pagkatrabaho mo sa Oman at sa anak mo na pagtunan mo ng pansin, mag-ipon ka habang nandyan ka dahil tayong mga OFW o mga gawa sa ibang bansa ay may hangganan din. Hindi tayo manatiling magtatrabaho sa abroad o sa ibang bansa, sa ibang dagat. At paghandaan mo na rin ang sarili mo dahil pag tayo ang naghihirap, wala kaibigan kamag-anak na tutulong sa atin kundi ang mismo sarili natin. Huwag kang mag-alala. Dahil makakita ka pa ng ibang lalaki at mas matino ka rin. Kaya alagaan mo lang sarili mo dyan sa Oman. Huwag ka nang pa dalas-dalas ang mga desisyon mo na dahil sa mga nangyari sa iyo. At least siguro matuto ka na dyan dahil sa iyong karanasan at alam mo naman sa mundo dalawang klaseng tao lang, may taong manluloko at mga taong nagpapaloko. Dapat sa iyong karanasan ay aral mo na rin yan sa hinaharap. May panahon ka pa magbago at yan ay simulan mo na. Ika nga, may buhay, may pag-asa. Pagsikapan mo lang ang kailangan mo at huwag ka mula ng pag-asa sa panalig o pagdarasa sa Diyos. Sabihan mo ng madasal, ating Panginoon, nagabayan ka at ituro sa iyo ang maayos sa landas. Well, yun lang ang masabi ko sa iyo, Realin. Sana nakatulong sa iyo ang payo ko, maski pa paano. At maski pa paano, kaluwag-luwag din ang iyong damdamin, pakiramdam sa mga payo ko sa iyo. Salamat din sa iyo, Rinalin, sa na sinishare mo yung problema mo sa akin at sa ating iba pa mga OFW, mga ibang mga Pilipino na alam ko ang iba dyan nakarelate din
malaki man babae, nangyari sa kanila rin. Kaya hindi ka lang nag-iisa rin. Maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon'y nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, nagmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Well guys,
dito na tayo nagkatapos ng ating programa, ang mga payo ni Jim Boris. Kung meron man kayong problema, well guys, pwede nyo kami sulatan o ipadala sa ating FB personal profile o sa ating grupo o mas sa ating FB radio page kung saan nyo kami ma-reach o maabot. At dito sa ating programa, hindi lang ako pwedeng mag-advise guys sa inyo, kundi pati pa iba mga kabarkada natin, kaibigan. Then after na i-on air ko ito, i-record ko din siya para atin ito sa ating grupo at sa iba tayong mga grupo natin mga kaibigan, kabarkada. Pwede rin silang mag-share sa anumang mga remedyo na sa problema mo na pwedeng papayuhan din kayo, hindi lang ako o hindi lang marinig yung payo ko, sila din. At dito lang ninyo matukayan, mapakinggan at marinig sa ating nag-isang OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio kung saan konektado ka kahit saan sulok ka man ng daigdig o sa mundo. Ang OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan Radio FM ang piniradio na dito lang ninyo mapakinggan sa online o internet kung meron kayo connection kung saan kami ang inyong kaibigan, kabarkada at kasama kabayan at dito kayo ang number 1 dito sa ating radio station dito sa ating OFWK Radio FM o ang OFW Kabayan na Radio FM kung saan at ka dito sa ating radio guys, hindi lang mga tugtugya o hindi marinig, mapakinggan kundi may mga iba't ibang programa kapag matutuhayan at mapakinggan na hinahanda namin para sa inyo para sulit naman ang inyong pakikinig dito sa mga jokes, may mga kwentong storya ng OFW kung saan sila mismo ang magkwento tungkol sa buhay at karanasan nila, may mga discussion at mga pinag-usapan din tayo pang OFW o personal na buhay. May mga love tips din tayo guys sa mga hiwalayan o mga sa puso o ano, mga personal na pwede natin may share sa inyo at makakuha kayo na mga idea at mga aral din sa ating ibang programa na dito lang ninyo magparinig at sa ating OFWFM o ang OFW Kabayan Radio FM. O paano makabayan? Hanggang dito na lang ako at susunod naman natin pagkasama o pagkita sa ating programa mga payo ni DJ Boris and live from Alcobar Arabia. God bless you all at sana magkabayan kayo sa ating puong may kapal at ingat na kayo lagi kung saan man kayo maroon na Pilipinas man o nasa ibahing dagat. Huwag nalang kalimutan guys, ito ang inyong DJ Boris at sabing bye bye and have a nice day sa inyong lahat and always pray to God na patubayan kayo at igabay kayo sa bawat araw na inyong madaanan. Diba? Bye bye! Bakit bang bumabalakid ay ang iyong mundo?
at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at talilang ang ulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Thank you for listening to our online radio station at OFWK Radio FM with your DJ host, DJ Boris, streaming live at Al-Kabar, Saudi Arabia.